Kailangan nating muyain ngayon to, ha? Para na sa ganoon maging maayos po yung takbo ng ating 2026 at maging focus tayo kay Jesus. Dahil ang tunay po ng pananampalataya ay isang pang-araw-araw na pamumuhay. Naalala niyo sinabi ni Jesus nung narito pa siya sa lupa? If anyone wants to follow me, let him deny himself and pick up his cross daily and follow me. Hindi niya sinabing, on Sundays only and follow me. But daily. Sabihin natin daily. Daily. Nang ibig sabihin sa Tagalog ay, araw-araw. May cross tayong dapat na binubuhat, hindi literal na made of wood or tree. Kung hindi, yung mga pasanin natin sa paglilingkod natin, yan ang ating i-pick up. So hindi madali ang pagiging isang disciple. You've got to pay the price, the cost of being a disciple. Ang salvation is free. Libre po yan. Pananampalataya lang yan. Pero kailangan ipamuhay mo yung pananampalataya mo. Kapatid. Now, hindi ako galit, ha? Pero i-stress ko to, ha? I-emphasize ko. Baka naman matagal ka ng Christians. 5 years, matagal na yan. 10 years, mas matagal yan. O 20 years na, panahon pa ng hapon, Christian ka na. Pero hanggang sa ngayon ay dumedede ka pa din. Di ba? Gusto mo spoon feeding pa rin? Dapat magbago na tayo. Sabihin mo nga sa katabi mo, magbago ka na. Alam mo, nakakatuwa ko ngayon sa Batangas. If I may add this, maraming mga baguhan ngayon ay talaga naman matapos ng discipleship nila, very eager sila na maglingkod na. Nagulat ako yung isa sumasayaw na, ngayon nagpipresenta pa na gusto niya magturo sa youth service. Dapat ganun tayo, nag-i-initiate tayo ng move na makapaglingkod sa Lord because this is a great privilege as well as a responsibility and an honor on our part to serve the living God.